nakasulat, makibukas kayo sa akin, sa angkulat na sinulat ni Juan, in John, the Beloved, 1 chapter 10, verse 14 to 16. Pero ang bibigyan ko ng pansin dito ay yung verse 16. Ang sabi rito na salita ng ating Panginoon, aklat ng Juan, John chapter 10, beginning sa verse 14 hanggang 16. I-assist ninyo sila para kuhan nila yung pan. And praise God. Okay, ganito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Sige, buksan nyo muna. Okay. Sa John chapter 10, verse 14 hanggang 16. Ganito sinasabi ng salita ng Panginoon. Ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin. Nagsasalita niya ni Jesus. At ang sariling akin ay nakikilala ako. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ng sa Ama ay pagkakilala ko. Ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa at mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kinakailangan din namang dalhin ko at kanilang dirigin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Uli ang pagkabasa ng kanyang salita ng ating Panginoon. Kaya sabi natin, mapalad ang mga taong nakikilala ng Panginoon. Amen. Praise God. Walang pinagkaiba yan. Kung sabihin natin na ikaw ay kilala ng ating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte. Pag alam ng nadyan sa kapitbahay dyan nakapalibot sa iyo na ikaw ay kilala at labas-pasok sa opisina ng Pangulo, ano kaya sa tingin nyo ang dating sa iyo? Di ba nakakatawa ng Diyos? Ay, gagangangin na. Malakas kay Presidente yan. Di ba? Yun ang ibig ko sabihin. Mapalad ang mga taong nakikilala ng Panginoon. Maraming tao ang umaasa na sila'y nakikilala ng Diyos. Ang bukang bibig nila ay wala naman akong aasahan kundi talaga ang Diyos lamang. Wala naman akong pupuntahan kundi ang Diyos lamang. Kaya pag ang tao may pangangailangan, may karamdaman, ang isip agad nila, Lord, huwag mo akong papabayaan. Ikaw lamang ang inaasahan ko. Kaya lang minsan, ang malido, kung kani-kanino lumalapit sa halip na subukan ng Panginoon, ay kung kani-kanino lumalapit. Tapos ang sasabihin na lang nila, alam ko, hindi naman ako pababayaan ng Diyos. Dahil yun nga, yun yung sinasabi nila. Maraming tao umaasa, sila nakikilala ng Diyos. Kaya may mga tao minsan, nagbabaka sakali, tumataya ng loto. Dahil ang iniisip nila, baka sakaling ako'y bigyan ng pagkakataon ng Diyos ng biyaya para naman ako'y makasurvive sa pandemyang ito. Di ba? Ang nasa isipan lagi nila doon, yung sila'y kikilalanin ng Diyos. Kaya maraming tao, bukang bibig nila ay Diyos. Pero paano kung ating malaman isang araw na hindi pala tayo kilala ng Diyos? Saklap yun. Umaasa ka, may mga tao, may mga reliyon na ang pag-asa nila talaga sila'y kilala ng Diyos. May mga tao, ang pag-asa talaga nila, kailangan nasa bakuran ka namin. Pag wala ka sa bakuran namin, hindi ka kikilalanin ng Diyos. Kaya may mga tao na takot matiwala. Mawala yung kanilang pangalan doon sa pagkakatala sa kanilang reliyon dahil ang pagkaunawa nila, doon ka kikilalanin ng Diyos. Pero ang tanong ko nga paano kung ating malaman isang araw na hindi pala tayo kilala ng Diyos. Basahin natin yung Matthew chapter 10 verse 32, 33. Para yung patugtog mo ng mga Kristyanso, pero sa kabila nun, hindi ka pala kilala ng Diyos. Nasaklap yun. Ang sabi ng Matthew chapter 10 verse 32 to 33, ganito ang sabi ng salita ng Panginoon, kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Datapwat sino mang sa akin ay magkaila sa harap ng mga tao ay kakaila ko naman siya sa harap ng aking Ama
na nasa langit. Ang mga salita ng Panginoon na yan ay nagpapakita na hindi lahat ng tao ay kikilalanin niya. Kung nyo ba ibig ko sabihin, napakasakit ko sa kalooban mo. Araw-araw po, Christian movie, Christian na song ang pinatutugtog mo. Diba? Tapos pagdating ng panahon, hindi ka pala kilala ng Diyos. Ang radyo mo lagi nakatune in sa Christian station. Pero nung malaman mo, hindi ka pala kilala ng Diyos. Nasahin pa rin natin ang isang halimbawa ng Bible, Matthew chapter 7, verse 22 to 23. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi ba na nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagsipagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Verse 23, at kung magkagay ipapahayag ko sa kanila, kailanmay hindi ko kayo na nakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Hindi na nakakatakot yun. Sabi rito, sa pangalan mo kami nagpatong ng mga kamay sa mga may sakit. Pero ano sabi ng Panginoon? Hindi ko kayo nakikilala. Ito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya ito ang isa sa ikabibigla ng napakaraming tao. Another example, sa Marcos chapter 10 verse 17 to 23, ito'y kasaysayan, hindi ko na lang babasahin para hindi makuha yung ating malimit yung ginagamit dito. Kasaysayan ng isang lalaking businessman, negosyante, na sabi niya sa kanyang pagkapaliwanag, siya'y taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sinunod niya yung 10 utos ng Diyos. At siya lumapit sa ating Panginoon at sinabi niya sa harapan ng Panginoon, Panginoon, anong gagawin ko upang maligtas? Supposed to be dapat kilala siya ng Panginoon dahil ang kautusan ni Moises, ang 10 Commandments ay ginagawa niya ayon sa kanyang labi. Pero isang bagay ang ginawa ng Panginoon at sinabi ng Panginoon, isang bagay ang kulang sa iyo. Ang sabi ng Panginoon, pagtitig sa kanya ni Jesus ay tinilo siya at sinabi sa kanya, isang bagay ang kulang sa iyo. Yumaong kay pagbili mo lahat mong tinatangkilik, ibigay mo sa mga dukha at magkaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. At siya'y nahapi sa sabing ito at siya'y yumaong na mamanglaw sapagkat siya'y isang may maraming pag-aari. At lumingap si Jesus sa palibot at sinabi sa kanyang mga alagad, kay hirap nagsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga may kayamanan. Kung ating babasahin ang kanyang mga sinabi, masasabi natin siya'y isang mabuting tao. Gusto ng taong ito na maligtas, pero hindi kinilala ng Panginoon ang kanyang prinsipyo sa buhay. Ang kanyang vocation ay hindi kinilala ng Panginoon. Yung kanyang vocation, ibig sabihin yung kanyang tungkulin, yung kanyang hilig, yung kanyang mga gawain, ay hindi kinilala ng Panginoon. Tumalikod siya dahil marami siyang gawain sa buhay niya. Negosyante siya. Mabuti siyang tao, pero pansinin natin, hindi siya kinilala ng Panginoon at tanggapin ang kanyang lahat ng gawain. Na sinabi ng Panginoon kay hirap sa mga tao may kayamanan pumasok sa kaharian ng Diyos. Kaya sa umagang ito, nais ko pong mangusap sa paksang, how will Jesus recognize you? Paano ka kikilalanin ni Jesus? Pansinin natin, yung ating paksain, ang sabi dito sa verse 16, mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungan ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko. Kinilala ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, mayroon akong tupa na wala sa kulungan ito, sa kawan na ito, kailangan din naman sila'y aking dalahin. At sila'y diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Dakila at tapat na Diyos na makapangyarihan sa lahat.
Hinihingi ko po, Panginoon, na samahan mo po ang iyong salita sa umagang ito. Pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong gawain. I-bless mo po ang gawain mong ito. Ang bawat nakakapakinig ng iyong salita, maging sa video, God, ay iyo pong pagpalain at ibuin ang kanilang puso na sila'y makakilala sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Doon po sa aking kapatid, welcome po kayo dito. Napakaluwag po, marami pong pangko. Hindi po kayong lumano. Hasok po kayo. Kayo po ang hinihintay namin. Ang ating pag-aaralan ngayon ay patungkol sa mga taong kinikilala ng Panginoon. Ang nais kong pansinin natin, ang sinabi ng Panginoon, basahin ulit natin na, uulitin ulit. Mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungan ito. Sila'y kailangan din naman dalhin ko at kanilang diringgin ng aking tinig at sila'y magiging isang tawad at magkakaroon ng isang pastor. Ihimay-himayin ko po yung salita na yan na binitawan ng ating Panginoon. Ito, sa aking pagkaunawa, ito'y tumutukoy sa mga hintil. Ang sinabi niya, mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungan ito. Wala sa harapan niyang yaon, ng oras na yaon na siya magsalita. Sa aking pagkaunawa, ito'y tumutukoy sa mga hintil sapagkat ang kausap dito ni Jesus ay mga Hudyo. Sila yung tinutukoy ni Jesus na nasa kawan at bukod sa kawan na ito ng mga Hudyo ay mayroon pa siyang ibang tupa na wala sa kawang yaon o doon sa kulungan na yaon. Ito na nga yaong mga hintil at ang iba sa kanila ay nasa pangangaral na naligtas sa pangangaral ng Ebanghelyo. At nadagdagan pa ito ng marinig ko, sinabi ni Pastor Boyet sa meeting namin, ito daw yung mga nakikinig sa online sermon, sa mga YouTube, sa Facebook, sa mga live stream. Yan daw yung tinutukoy dyan ng Panginoon na mayroon akong mga tupa na wala sa kulungan ito. At ako'y naniniwala, mayroon din akong tupa na wala sa kulungan ito. Yun ang ibig sabihin ng ating Panginoon, ito'y tumutukoy maging sa kapanahunan natin, maging sa mga nangangalat na kumikilala sa ating Panginoon, na naligtas sa mga video, sa pangangaral, sa mga lansangan, sa mga outreach, at nagsimula silang magkaroon ng interes sa salita ng Panginoon. Ito ang tinutukoy ng ating Panginoon. At kaya ang una kong naisbigyan ng pansin, how Jesus meet the people He was referring to. Kaya paano kinilala ni Jesus ang mga taong ito na kanyang tinutukoy na bagamat wala sa kanyang gawain? Una, because they are listening. Sapagkat sila'y nakikinig. Alam nyo, huwag nyo pong kalilimutan, ang pakikinig, ilang beses kong tinuturo at ipinagdidiinan dito sa inyong harapan ay napakahalaga sa ating Panginoon. Kailanman hindi ka babaliwalain ng ating Panginoon kung ikaw ay may mataas na pagpapahalaga sa pakikinig ng kanyang salita. Minsan si Jesus ay dinalaw ng kanyang mga magulang sa panahon ng kanyang pangangaral. Sila'y dumating at ibig siyang kausapin. Iniwan ni Jesus si Maria at ang kanyang mga kapatid. Meron siyang kapatid, may pangalan siyang kapatid na Santiago, may pangalan din siyang kapatid na Judas. Kaya kailangan maging alert kayo. Alam niyo dapat ito, na hindi na natiling berhin si Maria. Bukod kay Jesus, nanganak pa siya ng ilang mga lalaki. Pero si Jesus ang panganay. Ngayon, dahil iniwan sila ni Jesus at nag-evangelize siya sa buong Israel, inanap nila si Jesus. Nang panahon na yaon, liban kay Maria, hindi nila sinasampalatayanan si Jesus. Nakikita natin niya sa ilang sinulat ng Ebanghelyo na ang maging ang kanyang buong sambahayan ay hindi kumilala sa kanya. Kaya ang sabi rito, pinuntahan nila si Jesus. Lumayo si Jesus dahil hindi siya sinampalatayanan ng kanyang mga kasambahay. Dahil nagugulat kayo. Hindi nyo akalain yun. Hindi siya kinilala ng kanyang kasambahay.
Kaya ang sabi rito, Lucas sa chapter 8, verse 19 to 21, at nagsiparoon sa kanya ang kanyang ina at mga kapatid, at sila hindi makalapit sa kanya dahil sa karamihan ng tao, at may nagsabi sa kanya, nakatayo sa labas ang iyong ina at ang iyong mga kapatid, na ibig nilang makita ka. Datapwat siya'y sumagot at sinabi sa kanila, ang aking ina at ang aking mga kapatid ay itong mga nakikinig ng aking salita. At itong nakikinig ng salita ng Diyos at ginagawa. Hindi iniwanan ni Jesus ang kanyang mga listener upang labasin ang kanyang mga kapatid. Ganun ipinakita ni Jesus na napakahalaga sa kanya. Kinikilala niya ang mga taong may mataas na pagpapahalaga sa kanyang salita. Marahil ang lumapit sa kanya, Panginoon, ang layo ng pinanggalingan ng anak ng mga kapatid mo. Hinahanap ka, nagmamadali sila at kaunti lang daw ang oras nila. Pero anong sinabi ng Panginoon? Ha? Si Mama? Saglit lang kayo ha, mga sister, brother. Wait lang ha, at ang mamatang kapunta pati ni Narihan. Hindi niya ginawa yun. Anong sinagot niya? Dahil sabi ko nga, during the time, ng panahon na yaon, hindi siya kinilala ng kanyang mga kapatid. Kaya sinabi niya, sino ang aking mga kapatid? Ang aking mga kapatid ay ang mga tao ito na nakaupo sa aking harapan at nakikinig ng salita ng Diyos at ginagawa. Ganun ipinakilala ni Jesus ang pagpapahalaga niya sa mga tao na nakikinig sa Kanya. Pangalawa, they recognize Jesus. Yung una, because they are listening. Kaya sila'y kinilala ng ating Panginoon. Amen? At pangalawa, they recognize Jesus. John chapter 10, verse 14, verse 14, yung binasa natin kanina. John chapter 10, verse 14. Ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. Ang sabi ng Panginoon, ang sariling akin ay nakikilala ako. Paano natin kinahalagahan ang kanyang gawain? Paano natin nire-recognize ang gawain ng Diyos? Pag nakita mo nandiyan si Angel Locsin sa labas, kahit anong taba, sigurado ko sa inyo, pagkakaguluhan ninyo, yun ang ibig sabihin na kinikilala mo. Pero makikita mo mga tao sa labas ng pasan dito. Lalampas, mas mauuna doon sa luto. They are not recognized the gathering of Christ. Hindi nila kinikilala ang gawain ng Diyos, tapos umaasa ang tao na kinikilala nila o kikilalanin sila ng Diyos. Pangalawa, at hindi ko nito pakakahabain, what Jesus wanted from the people He met. Ano ang pangarap ni Jesus? Ano ang nais ni Jesus doon sa mga taong nakikinig sa Kanya at kinikilala siya na wala pa doon sa gathering? Sa mga taong nakikinig sa online sermon, live streaming, kung meron man, masyado tayo assuming. Meron man minsan sa amin, 10. Kasi mga kuripot, mga ba na sermon ni Pastor, mabusalot ko dyan. Sa mga tao nakikinig sa online sermon, live streaming, kung meron man ang nais ni Jesus, hindi habang buhay sa online o live streaming ka mananatili. Una, na pangarap ng Panginoon para sa iyo, pakinig ka sa mga nakikinig, nanunood ng video na ito. Be part of a flock. Yan ang pangarap ni Jesus, maging bahagi ka ng gawain ng Diyos, ng katawan ni Kristo.
Ibig sabihin isang kawan, ano sabi ng Panginoon? Sila na may idadalhin ko at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Yan ang pangarap, hindi pangarap ng Panginoon na manatili ka sa salas nyo habang nanonood ka ng live streaming. Mas maganda pa rin, sabi nga ni Pastor Buyit, mas madali at mas maganda ang in-person na pagsamba sa Diyos. Yung nakakaluhod ka habang may umaawit, habang nakikinig mo ng personal na salita ng Diyos. Nakikita mo yung mga tao na kahit may pandemic ay nagpupunyagi na maglingkod sa Diyos. Sabi ng Pastor Buyet, sa bahay, anong gagawin mo? Nakikita mo, nanonood ka, bigla na lang, yung inibit na tubig, ipos muna. Pagkatapos nun, wala na. Ako niya ba ibig ko sabihin, ipos muna yan, mamaya natin itutuloy. Sabi ni Pastor Buyet, kailangan i-compress niyo yung pangangaral niyo. Huwag niyo paabutin ng 1 oras at 20 minuto. Yan ang tao, ay alas 12 na pala, mamaya na uli natin ituloy yan. Kaya mas maganda pa rin yung in person na pagsamba sa ating Panginoon. Uulitin ko, hindi dalawa ang sinabi ng ating Panginoon, kundi isang kawan. Ang ibig sabihin nito, ayaw ni Jesus na nangangalat ang kanyang tupa, kaya sinabi niya, basahin natin sa 16, sila'y kailangan din naman dalhin ko at sila'y magiging isang kawan. Hindi sinabing at sila'y magiging maraming kawan. Kaya hindi kalooban ng Diyos na ang tao'y nangangalat at kung saan-saan dumadalo. Yun ang isang malaking katotohanan nun. Ano ang sabi? Sila'y magiging isang kawan. Salamat po. Ito ang nais ng Diyos sa lahat ng kanyang mga tupa. Pangalawa, have a pastor. Yan ang pangarap ng Diyos ng bawat kanyang mga tupay magkaroon ng isang pastor. Napakaliwanag ng ating binasa. Verse 16, at magkakaroon ng isang pastor. Pansinin ninyo ang sinabi. Ang sinabi ay isang pastor. Hindi sinabing 2 pastor. Ayaw talaga ng Panginoon na nangangalat ang tupa at ito'y nangungusap sa commitment sa isang church at sa isang pastor. Ipaliwanag nawa ng Diyos sa inyo ang mga bagay na pinag-uusapan natin. Ang kailangan, ang pangarap ng Panginoon, ang bawat isa, individual ay maging bahagi ng church, ng local church, at magkakaroon ng isang pastor. Pakinggan nyo yung sinabi, hindi ko ito sinasabi dahil ako'y pastor. Ito ang pangarap ng Panginoon. Sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Commitment. Ang ibig sabihin niya, kaya sinabing pinagdiinan niyang isang pastor na mag-aalaga para sa kanila. Tandaan natin, walang kilala ang Panginoon na individual o isolated Christian. Nung mapupuin natin ang kalooban ng Diyos na makarating ng Arab country, may nakita ko isang tupa. Nung makita ko isang tupa, siyempre wala nung dito eh. Pronto ako, bumalipat doon sa meron doon, kaya lang ang dungis, parang kambing na. Nakita ko yung tupa, sabi ko, may tupa oh! Ay, sigurado ako may kasama yan, may kasamang pastor yan, at maraming kasama yan. Nausad pa nga ng kaunti yung sasakyan namin, nakita ko yung pastor. Daladanan pang pagingata doon yung ako. Ang ibig ko pong sabihin ko, wala pong tupang nag-iisa. Wala pong tupang naka-isolate. Ang tupang naka-isolate ay hindi tupa, kambing. Kaya
wala pong Kristiyanong individual. Yan ang pangarap ng Panginoon. Ang kanyang mga tupa ay hindi nangangala. Kabahagi ng isang kawan. Ang sabi doon, magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pasto. Handa ka bang tulungan ang pangarap ng Panginoon? Yan ang pangarap ng Panginoon na ang iniisip mo'y kinikilala ka. Yan ang pangarap ng Panginoon, pero ang pangarap mo ay hindi maging bahagi ng gawain ng Diyos. Maraming mga Kristiyano ayaw dumalo sa gawain ng Diyos. Hindi totoo yung kailangan lagi ka na lang naka-tune in sa radio, Christian station, lagi na lang tugtog may give thanks. Kaya pagdating sa inuman, give thanks pa rin ang tugtugan. Give thanks. Sabi ko ba, inuman yan Pati kantahin ng para sa Panginoon, kinakanta sa gitna ng inuman. Pero nag-a-expect sila o nag-a-expect sila na sila ay kilala ng Panginoon. So, tandaan niyo ito. Kung tunay na kilala mo ang Diyos, dapat ito rin ang kalooban mo maging bahagi ng katawan ng ating Panginoon. Pangatlo, Jesus wants to take this sheep to a flock. Ano sabi niya? Dadalhin ko rin naman sila. Ikaw ayaw mo magpadala! Ano sinasabi mo? Marami akong gawain, pero ang pangarap ng Panginoon, dadalhin ko rin naman sila at magiging isang kawan, pero ikaw ayaw na ayaw mong magpadala. Huwag nga akong buhatin! Kainis! Ito nais ni Jesus, madala ka sa isang kawan o sa church, samantalang ikaw ayaw na ayaw mo sa gawain ng Diyos. Pag ganyan ka, hindi ka tupa. Ang muli, at dito tayo magtatapos, because Jesus recognizes you. Jesus is willing to lay down His life for you. Ano ang hahanapin mo? Ano sabi ng aklat ng Juan chapter 10 verse 14 to 15? Ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ko gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at sa Ama ay pagkakilala ko at ibibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. Because Jesus recognizes you. Jesus is willing to lay down His life for you. Ito dapat natin maunawaan. Ito hindi naunawaan ng napakaraming tao. Si Jesus, kung ikaw lang ay magpapahalaga sa kanyang gawain, ano? Dahil naman tumama sa luto, handang ibigay ni Jesus ang buhay niya para sa iyo. Ito ang dapat natin maunawaan. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Kung ang kanyang buhay na ibigay niya sa ibabaw ng krus, ano ba ang ibig mo? Yan ang ang dahilan kung bakit nagiging miserable ang buhay mo dahil ayaw mo magpadala. At ayaw mong magkaroon ng isang pasto na magiging mentor mo. Pero yan ang pangarap ng Panginoon para sa iyo. Lahat, yan ang sinabi ng ating Panginoon, handa niyang ibigay ang kanyang buhay alang-alang sa tupa. Amen? Ano sabi ng Panginoon? Mabibilang mo baga ang mga buhok na nalalaglag sa iyong mga ulo? Bilang ko yan! Yan ang sabi ng aklat ng Mateo sa chapter 6. Sabi na, masdan nyo ang mga puno sa lansangan, sa
Kaparang hindi sila naghahanap buhay pero pinararamtan ng Panginoon. Masdan yun, napakaraming ibon sa impapawid. Hindi sila nagsasaka pero pinangapakain sila ng Panginoon. Ito ang sabi ni Jesus. Kaya sabi niya sa aking mga tupa, kaya lang kasi ka nag-aalinlangan dahil alam mo kasi hindi mo kinikilala ang Panginoon. Ang mismong konsensya mo ang sumisigaw na hindi mo kinikilala ang Panginoon. Kaya ikaw ay nag-aalinlangan. And ito ang dapat natin maunawaan. Anong sabi ng Matthew chapter 11 verse 28? Kumapit kayo sa akin lahat na napapagal at nabibigat ang lupa at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan. Tandaan niyo yung sinabi niyang ito, handa kong ibigay ang aking buhay alang-alang sa aking mga tupa. And ito sabi ng salita ng ating Panginoon. Kung kayang gawin ito ng ating Panginoon, ano pa ang hahanapin mo? Minsan kasi hindi unawa ng tao. Kaya nga hindi unawa ng tao. Dahil ang mga tao ay hindi kumakain ng tama. Dahil walang pastor na nagpapakain sa kanila ng tama. Yun po ang malaking katotohanan. Walang nagpapakain ng tama. Kaya kita mo, minsan may narinig. Alam ko naman ako hindi papabayaan ng Panginoon. Pero lumalapit ay sa mga espiritista. Ang dami na sinubukan pero ang Panginoon kailanman hindi sinubukan. Dahil ayaw niya ng pamantayan ng Diyos. Kaya mga kapatid sa Panginoon, napakasalamat dahil kinikilala tayo ng Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? Mayroon akong mga tupa na wala sa kulungan ito. Kinakailangan din naman sila aking dalhin. Amen. Kung pinapahalagahan ninyo ang tinig ng Panginoon, hindi ka nalilimutan ng Diyos. Kung nire-recognize mo ang gawain ng Panginoon, hindi ka kailanman malilimutan. Kukulangin ako ng oras kapag sasabihin ko yung mga tao na bagamat hindi Kristyano dumadalo sa loob ng building, o hindi dumadalo sa loob ng gawain ng Diyos pero pinagpala ng Diyos. Pero mga Chinese, sa Baclaran may pinagpala doon. Hindi siya dumadalo doon sa loob ng church, pero nagpapadala siya ng pera pambayad doon sa building. Tinanggihan yun ng pastor. Pero ano sabi niya, pastor, iyan po ay tulong po sa gawain ng Diyos. Yung gawa, yung kanyang hardware na yun, lumago na lumago. Kukulangin tayo pag sinabi ko lahat yan. Dahil kinikilala nila yung gawain ng ating Panginoon. Kakapatid sa Panginoon, mahal ka ng ating Panginoon Jesus bago ako magtapos. Kung hindi mo pa nakikilala ng personal ang ating Panginoon, ito ang tamang pagkakalaon na tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay.